siyang Rodrigo Roa Duterte. Nakikipagtulungan ang Witness Protection Program ng Justice Department sa International Criminal Court para protektahan ang mga Pilipinong tetestigo sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling umano ito ng ICC ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Ian Cruz. Noong buwan ng Mayo pa, ayon mismo kay Justice Secretary Boying Remulla, kausap na ng International Criminal Court ang Witness Protection Program ng Department of Justice. Yan daw ay para hingi ng tulong ng gobyerno para protektahan ang mga Pinoy na tetestigo sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. I told our program director to cooperate and to help them. And so far, for the past 2 months, starting May, nagsimula na itong pag-aano natin. Pag-cooperate for witness protection. We're working as government, protecting people. Diba? The government has to protect people. Whether they're witnesses for the ICC or the general populace, we try to protect the people. Sabi ni Secretary Remulla, ICC ang unang humingi ng tulong. Walang official communication. Basta ito, dumating, we chanced upon this na lang, nung nakiusap, sabi ko, sige, pagbigyan. Alam naman tayo pa humarang. Andyan na tayo. At mahalaga yung testigo, makarating na maayos ang kanyang testimonya para malaman natin kung ano talaga ang nangyari sa mga panahon na yon. 3 hanggang 4 na Pinoy ang pinag-uusapang tetestigo kay Duterte na kailangan daw proteksyonan, pero inaasahan nilang darami pa ito. Sagot ng gobyerno ang pangangailangan nila dito sa Pilipinas, pero pag nilipad na sa The Hague, Netherlands, sagot na raw ito ng ICC. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses to prove their case. Taong 2018 na mag-withdraw sa ICC membership ang Pilipinas na naging pinal noong 2019. Ang kooperasyon ng Witness Protection Program ng DOJ sa ICC ngayon hindi naman daw maituturing na taliwas sa naunang posisyon ng pamahalaan na hindi na nga tayo miyembro ng ICC. International Tribunal yan . And sabi ko nga, 9581, we already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Kasi nga, ang hirap na i-prove yung case dito at i-build up ang kaso dahil yung mga kailangan mong magsalita ay kasama sa krimen. Kaya komplikado rito. Kaya pinaubayan na rin sa ICC yung paghahabol na to. So, sapagkat doon nag-file yung mga victims. Ayaw magbigay ng opinyon ni Remulla kung ang tulungang ito sa ICC ay nangangahulugang babalik na sa ICC ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.